Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Teacher Yeng, ang inyong gurong katuwang na mahasa ang aming talas sa matematika. Ang ating ikalawang aralin para sa unang linggo ng unang markahan ay hango sa MELC number 2, gives the place value and finds the value of a digit in 3-digit numbers. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin ang pagtukoy ng place value at value ng mga tatluhang digit na bilang. Sa nagdaang aralin ay natutunan ninyo ang paggamit ng iba't ibang materyales upang mapadali ang pangkatang pagbibilang. Magbalik tanaw nga tayo para malaman kung talagang naaalala pa ninyo ang ating pinag-aralan. Magpapakita ako ng mga larawan ng mga pangkat ng blocks. Sabihin ninyo kung ano ang tawag sa larawang ito at kung ilan ang katumbas nitong bilang. Handa na ba kayo? Simulan na natin! Ano ang tawag sa larawang ito? Tama! Ito ay flat. Ilan ang katumbas nito? Tama rin! Ito ay may katumbas na 100. Narito ang ikalawang larawan. Ano ang tawag natin dito? Magaling! Ito ay long. Ilan nga uli ang katumbas ng bawat isang long? Tama! Ito ay may katumbas na 10. Ito na ang huling larawan. Ano ang tawag natin dito? Magaling! Ito ay ang unit o ones. Ilan ang katumbas nito? Tama! Bawat unit o ones ay katumbas ng 1. Husay mga bata! Napatunayan ninyo na talagang nakinig kayong mabuti sa ating nagdaang aralin. Mayroon pa akong naihandang panimulang pagsasanay. Subukin nga natin kung kaya nyo rin ito. Magpapakita ako sa inyo ng 5 larawan. Bawat larawan ay napapangkat ng 100, 10, at 1. Bibilangin ninyo ang bawat pangkat upang maibigay ang kabuuan nitong bilang. Handa na ba kayo? Narito ang unang larawan. Sa larawan ay mayroong 100, 5 10, at walang isahan na may kabuuang bilang na 150. Ganyan din ba ang sagot mo? Mahusay kung ganoon. Tayo nang dumako sa kasunod na larawan. Suriin ang larawan. Ilang pangkat ng 100, 10, at isahan ang inyong nakikita? Ang larawan ay may 2 100, 6 na 10, at 2 isahan. Kaya, ang kabuuang bilang nito ay 262. Ganito rin ba ang iyong sagot? Magaling! Narito ang ikatlong larawan. Ilan ang pangkat ng 100, 10, at isahan? Dito ay may 3 100, walang 10, at 4 na isahan. Ano ang kabuuang bilang nito? Mahusay! Ito ay may kabuuang bilang na 304. Narito ang panibagong larawan.
Ilang pangkat ng sandaanan, sampuan, at isahan ang inyong nakikita? Kung may 5 sandaanan, 0 na sampuan, at 0 din na isahan na may kabuuang 500 ang iyong sagot? Tama ka na naman! Tayo nang dumako sa huling larawan para sa panimulang pagsasanay. Ilang pangkat ng sandaanan, sampuan, at isahan ang nakikita ninyo? Magaling! Mayroong 1 sandaanan, 7 sampuan, at 5 isahan. Ito ay may kabuuang bilang na 175. Sa ating aralin ay mayroon akong mga salitang gagamitin na maaaring hindi pa pamilyar sa inyo. Kaya nais ko munang bigyang paliwanag ang ilan sa mga salitang ito upang higit ninyong maunawaan ang ating aralin. Digit. Ito ay isang bilang mula 0 hanggang 9. Halimbawa, ang bilang na 6 ay may 1 digit lamang. Ang bilang na 25 ay may 2 digit. Ito ang 2 at 5. Ang 346 naman ay may 3 digit. Ito ang 3, 4, at 6. Place value. Ang posisyon o pwesto ng bawat digit sa isang bilang na maaaring hundreds o sandaanan, tens o sampuan, at ones o isahan. Value. Katumbas na halaga ng bawat digit ayon sa place value. Halimbawa, ang bilang na 35 ay binubuo ng 2 digit na 3 at 5. Ang digit na 3 na nasa tens o sampuan ay may halaga o value na 30. Samantala, ang digit na 5 na nasa isahan o ones ay may halaga o value na 5 rin. Place value chart. Ito ay isang uri ng chart na ginagamit sa math upang mas madaling matukoy ang posisyon o pwesto at halaga ng bawat digit na bumubuo sa bilang. Pakatitigan ang larawan na nasa unang column ng chart. Ito ay binubuo ng 4 na flats, 2 longs, at 7 ones. Natutunan ninyo sa nagdaang aralin na ang bawat flat ay kumakatawan sa sandaanan o hundreds. At dahil may 4 nito, itatala natin sa chart ang digit na 4 sa hundreds. Balikan natin ang larawan. Mabibilang dito na may 2 longs. Kung ating aalalahanin, ang bawat long ay kumakatawan sa sampuan o tens. Kaya, itatala natin sa chart ang digit na 2 sa sampuan o tens. Balikan uli natin ang larawan. Bilangin natin ang unit o ones. Dahil may 7 unit o ones, itatala natin ang digit na 7 sa place value ng isahan o ones. Sa makatuwid, ang larawan na may 4 na sandaanan o hundreds, 2 sampuan o tens, at 7 isahan o ones ay kumakatawan sa kabuuang bilang na 427. Upang madali nating matukoy ang place value at value ng bawat digit na bumubuo sa bilang,
ay gagamit tayo ng panibagong chart. Kung mapapansin ninyo, ang chart na ito ay may 4 uling column. Ang unang column ay tungkol sa bilang. Ang ikalawang column ay mga digit na bumubuo sa bilang. Ang ikatlong column ay place value ng bawat digit. At ang ika-4 na column ay ang value ng bawat digit. Itala natin ang bilang na 427 sa unang column. Dahil ang bilang na ito ay binubuo ng 3 digit na 4, 2, at 7, isa-isa natin itong itala sa ikalawang column ng ating chart. Ang place value o posisyon ng digit na 4 ay sandaanan o hundreds. Kaya ito ay may halaga o value na 400. Ang pwesto o place value naman ng digit na 2 ay sampuan o tens. Kaya ito ay may halaga o value na 20. Ang place value o posisyon ng digit na 7 ay isahan o ones. Ito ay may halaga o value na 7. Natukoy na uli natin ang place value. Ngayon ay isalin uli natin sa isa pang chart para makuha naman natin ang halaga o value ng bawat digit. Ang digit na 5 na nasa sandaanan ay may halagang 500. Ang digit naman na 6 na nasa sampuan ay may halaga na 60. At ang digit na 9 na nasa isahan ay may halaga na 9. Maaaring gamitin ang ganitong uri ng chart sa mga pagkakataon na maibibigay lamang ang bilang at walang larawan. Halimbawa, ang bilang ay 810. Sa unang column, itala ang bilang. Sa ikalawang column, itala ang lahat ng digit na bumubuo sa bilang. Sa bilang na 810, mayroong 3 digit. Ito ay ang 8, 1, at 0. Matapos nating tukuyin ang mga digit na bumubuo sa bilang, maaari na nating isunod ang place value o pwesto, maging ang value o halaga ng bawat digit. Unahin natin ang digit na 8. Ang digit na 8 ay nakapwesto sa sandaanan o hundreds, kaya ito ay may halaga o value na 800. Ang digit na 1 naman ay nakapwesto sa sampuan o tens, kaya ito ay may halaga o value na 10. Ang digit na 0 naman ay nakapwesto sa isahan o ones. Dahil 0 naman ito, ganito rin ang halaga. Nauunawaan nyo na ba ang pagtukoy ng place value at value ng mga digit na nasa bilang? Tulungan nyo nga akong punuin ang chart na ito. Kung ang bilang ay 903, ano-anong mga digit ang bumubuo dito? Tama! Ang mga digit na bumubuo dito ay 9, 0, at 3. Sa anong place value nakapwesto ang digit na 9? Tama! Ito ay nasa sandaanan o hundreds. Ang digit na 0?
Tama uli! Ito ay nasa sampuan o tens. Yung digit na 3. Magaling! Ito ay nakapwesto sa isahan o ones. Ngayon, punuan na natin ang huling kolum. Alamin natin ang value o halaga ng mga digit. Ano ang value ng digit na 9 na nasa sandaanan? Tama! Ito ay may value o halaga na 900. Ano ang value ng digit na 0 na nasa sampuan? Tama! 0 ang halaga nito. Yung digit na 3 na nasa isahan, ilan kaya ang halaga? Magaling! Ito ay may halaga o value na 3. Sa aking palagay ay handa na kayo sa panibagong gawain. Muli nga nating subukin ang talas ng inyong pagsagot sa sumusunod na pagsasanay. Para sa unang bahagi nito, tukuyin ang place value o pwesto ng digit na may salungguhit sa bawat bilang. Para sa unang bilang, ano ang place value ng digit na 2 sa bilang na 427? Sampuan o tens ba ang iyong sagot? Mahusay! O ang ikalawang bilang. Sa bilang na 608, ano ang place value o pwesto ng digit na 6? Sandaanan o hundreds ang tamang sagot. Nakuha mo ba ito? Magaling! Para sa ikatlong bilang, ano ang place value ng digit na 5 sa bilang na 935? Isahan o ones ba ang iyong sagot? Tama! Natutuwa akong malaman na madali ninyong natukoy ang place value o pwesto ng mga digit. Para sa ikalawang bahagi ng inyong pagsasanay, isulat ang value o halaga ng digit na nakakahon sa bawat bilang. Sa bilang na 562, ano ang value o halaga ng digit na 6 na nasa sampuan o tens? 6 na po ba ang sagot mo? Magaling! Umako na tayo sa kasunod na bilang. Sa bilang na 730, ano ang value o halaga ng 0 na nasa isahan o ones? Mahusay! Kahit saan pa man nakapwesto ang 0, ang halaga nito ay 0 pa rin. Narito na ang ikatlong bilang. Sa bilang na 474, ano ang value o halaga ng digit na 4 na nasa sandaanan o hundreds? Magaling! Dahil ang hinahanap natin ay ang halaga ng digit na 4 na nasa sandaanan, ang value o halaga nito ay 400. Congratulations mga bata! Muli na naman ninyong napagtagumpayan ang ating aralin sa araw na ito. Sa aking palagay ay handa na kayo sa iba pang gawain para sa susunod na aralin. Muli, ito si Teacher Yeng, ang inyong gurong kaagapay na makasa ang inyong talas sa matematika. Hanggang sa muli!
muli!